good morning sa inyo. Tara, samahan niyo ako. Medyo masama nga pala ang pakiramdam ko. At merong competition ng alaga ko. Dito lang naman sa Hong Kong, sa Deepwater Bay. So, nag-decide yung amo ko na samahan at i-assist na lang muna yung alaga ko at maiwan ako dito sa bahay. Dahil masama nga yung pakiramdam ko. Pero, itatry ko lahat para matapos ko itong voice over na to. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging trabaho ko habang wala sila. Pero babalik naman sila mamayang hapon pag natapos yung competition ng alaga ko. Then yung amo kong babae pumasok sa opisina. So halika, samahan niyo ako. Ngayon pala ay winter kami ngayon dito sa Hong Kong. Pero dahil wala naman akong amo, nag-decide ako na magpalit muna ng maikling damit para maging smooth yung galaw ko at wala maging abala sa trabaho ko. Kasi pag nakasuot ako ng jacket, long sleeve at saka pajama, hinihila ko siya maya't maya. So pagka gumagamit ako ng tubig, nababasa siya, naaabala ako sa trabaho hanggang sa naiinis lang ako. So habang wala yung amo ko, nagpalit muna ako ng damit. Tara, samahan niyo ako. Ipakita ko lang sa inyo yung routine ko dito sa bahay ng amo ko. Baka pare-parehas tayo ng ginagawa, diba? So, tara, samahan niyo ako. Alam niyo siguro kaya masama yung pakiramdam ko ngayong araw na to kasi kahapon nag-hiking kami, diba? Day off namin, nag-hiking kami sa Lion Rock. And then kagabi, ewan ko ba dahil medyo masakit talaga yung umaga pa lang masakit na yung ulo ko, pero tinry ko na wag siyang pansinin maghapon. And then kagabi pagdating ko, as in para akong kandilang na upos. Nalaglag na naman ako sa hagdanan ko. 'Di ba pinakita ko sa inyo yung kwarto ko? Ang liit-liit naman niya. Tas ang kitid-kitid, kumbaga parang ang nipis-nipis ng hagdan ko. Ay, nalaglag. Pangalawang beses na ako nalalaglag. Siguro may pilay ako kaya masama yung pakiramdam ko. Hindi ko lang alam kung ano kasi masakit din yung balakang ko at saka yung pinaka parang spinal ko. Masakit siya. Balik tayo sa istorya ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Ganito ako maglinis ng bahay, mausisa kasi I'm sure naman na kahit paano chinecheck yan ng mga amo ko. Kaya bago pa man nila ma-check at may mapuna sila, dapat maayos kong naitrabaho para wala silang irereklamo sa akin mamaya. Kasi napapansin ko din talaga, lalo na sa mga pinagdaanan kong mga amo, may mga time sila na nag-check sila, diba? Inaangat-angat nila yan, kumbaga parang nagpapiano sila. So ako naman, parang dahil nga nag-overthinking ako, inuunahan ko na sila para bago pa nila ako masita, wala na silang sisitahin. Kumbaga, wala silang masisita sa akin kasi alam ko sa sarili ko na nagawa ko yung part ko. So, ganyan lang ako maglinis. Simple lang siya pero talagang sinisigurado ko na hindi ako masisita ng amo ko. Alam nyo ba, recently ko lang na-realize na minsan naiinis din ako sa bansa natin eh. Hindi ko naman sinabi na naiinis ako sa kanila na parang, paano ko ba i-explain? Alam ko magigets nyo naman eh. Alam nyo yung nag-apply ako dito sa abroad? Ang dami kong pinagdaanan na training. Alam mo yun, as in yung training ko, 2 weeks, ganun. Tapos magbabayad ka lang ganitong halaga. Kailangan cash ka pa. Susme, pagdating ko dito, hindi ko lahat nagamit yun. Kumbaga parang sariling sikap ko. Ay, nako, nakakasura. Yung todo effort ka, tas wala rin naman palang mapapakinabangan. Sa totoo lang, hindi ko yun ginamit dito. Kung ano lang yung ginagawa ko sa normal na bahay namin, yun lang lahat yung ginagawa ko. Kumbaga parang i-improve mo lang siya. Pati yung paggupit nila ng buhok natin na sobrang ikli. Diyos Mario, wala naman nangyari. Hindi naman pala kailangan na gupitan yung buhok natin ng ganong kaikli. Ewan ko ba kung ano mga pinagagawa nila, no? Parang nasayang lang lahat yung mga kainis. Pagdating ko dito, hindi ako marunong magluto. Pero tinuturuan naman ako ng mga amo ko. Tapos meron ka namang libro na pwede mong matutunan. Meron ka YouTube. Hindi ko naman sinasabi pala na wala as in natutunan dun sa mga pinagtuturo nila sa training center. Meron naman yung pagluluto. Pero kahit na pagdating ko dito hindi ganun na ganun. Hindi, as in hindi ko siya kumbaga parang
bumase ako sa turo ng amo ko, hindi dun sa tinuro sa akin sa Pilipinas. Kasi iba yung tradisyon na ginagawa talaga ng mga Tsekwa na gusto nila na matutunan mo. Kaysa dun sa tinuturo sa atin sa, alam niyo yun, ayun na yun. Tapos, ano pa ba? Ako pa nga ang nagtuturo sa amo ko kung anong gagawin minsan. Pero, ewan ko ba bakit ganun sila magturo. Pati, eto lang sa totoo lang, nung dumating ako dito sa Hong Kong, ang pinaka talagang worst na kakayanan na talagang hindi ko ma-improve yung pagpaplantsa. Hindi ko alam kung bakit. Kahit na i-training ako ng amo ko, ay wala talaga, hindi talaga siya matuto. Siguro, paggawa mo na sa akin lahat, tingnan mo yung pagluluto dati, hindi ako marunong. As in, takot na takot ako magluto. Yung parang wala akong kakayanan na gawin siya. Talagang isusuko ko talaga siya. Pero tignan mo ngayon, wala na, parang easy-easy na lang sa akin kasi sabi nga nila, 'di ba? Kapag pinagsikapan mo, pinaghirapan mo at talagang binigay mo yung effort mo ng bukal sa loob mo, marirealize mo kaya mo palang gawin. Pero ewan ko ba, yung pagpaplantsa, lang yan naman talaga kahit anong effort ang ibigay ko sa pagpaplantsa, lukot pa rin. Ewan ko, pero lahat naman ng interview ko, sinasabi ko yun sa amo ko. Ang pinaka-worst ko na trabaho ay yung pagpaplantsa. Wala talaga akong may pagmamalaki sa pagpaplantsa. Awa naman ng Diyos, lahat ng amo ko hindi maselan sa plantsa. Basta ako magplantsa plantsa na. Hindi na nila yung parang, hindi sila katulad ng ibang amo na kailangan unat na unat. Talagang sinabi ko talaga sa kanila, ma'am, hindi ko talaga alam paano magplantsa. Kahit i-training mo pa po ako, hindi ko talaga siya matutunan. Sa pagluluto naman, iba-iba ang style ng mga amo, 'di ba? Hindi sila pare-parehas. Parang tayo din ng mga Pinoy, hindi sila pare-parehas. Minsan may maalat, minsan may hindi. Pero ang talagang mga karaniwan na ng mga Tsekwa is matabang talaga, 'di ba? So pagdating sa akin, ang nila minsan maalat daw, ganun. Kaya ini-improve ko siya, tinatry ko na bawasan yung alat ng timpla ko. Tapos sa linis naman, awa naman din ng Panginoon Diyos, wala pa naman akong naririnig na paninita ng mga amo ko. Meron lang ako na experience noon dito sa Hong Kong na yung unang-unang experience ko. Parang lahat naman ata sila talagang hindi maganda. Pero meron akong isang pinaka hindi maganda talaga, yung pinakaunang experience ko dito sa Hong Kong. Hayaan nyo, ikukwento ko sa inyo pag may oras pa tayo. Yung unang-unang experience ko dito sa Hong Kong, 2015 until 2018 ata yun. I was 26 that time. Magto 26 ata ako nun. Galing kasi ako sa Dubai, diba? Tapos lumipat ako dito. Ang unang-unang experience ko dito sa Hong Kong, ang amo ko ay dalawang matanda. 78 years old. As in talagang grabe. Pag narinig ko pa lang yung boses nila sa telepono, nangangatog na ako niyan. Tapos para akong maiihi. As in yung takot ko sa kanila iba. Tapos eto pa, pinapractice ko kung paano buksan yung pintuan pag wala sila. Kukunin ko yung susi, papracticing ko paano ko ipapasok yung susi. Tapos papracticing ko siya kung paano ko ito-turn yung susi hanggang sa mabuksan ko. Ganun siya ka-worse. Tapos okay, matitiis ko sana yung amo ko kasi one time na try ko na ako lang mag-isa na sila ang kasama ko. Mabait naman yung mga amo ko. Actually, nagbibigay pa nga sila ng palihim-lihim na abot kasi parang na-appreciate nila yung effort mo. Ang na-realize ko lang, ang nagpahirap sa akin yung kasama ko. Nung na-realize ko yun, nung umuwi siya, pagbalik niya, dun ko parang pinagtugma-tugma yung sitwasyon. Sabi ko, okay, nakikita ko kung ano yung problema, kung bakit hindi ako nag-grow dito sa relationship ko with my employer, sabi ko. Dahil sa kasama ko rin. Parang, isa siya dun sa dahilan kung bakit hindi, ako umaahon, parang hindi nag-grow yung pagkatao ko, hindi ako confident sa ginagawa ko, kaya hindi nakikita totally ng amo ko yung effort ko kapag andyan siya. At saka mahirap din na magkaroon ng kasama, hindi ko nila lahat pero base sa na-experience ko, sa unang experience ko na may kasama, mahirap may kasama lalo na ang tingin niya sa'yo ay kakompetensya. Parang punong-puno siya ng selo sa katawan niya. Hindi talaga kayo pwedeng magsama kapag may ganong attitude.
na yung tipong wala namang competition pero nagko-compete kayo sa isa't isa, na which is dapat nagtutulungan kayo, 'di ba? Kaso mahirap talaga hindi ko ma-explain kasi na-experience ko rin yung pangalawang taon, nagkaroon ako ng kasama sa bahay, parehas kaming bago. Okay naman, smooth naman yung galaw ng trabaho namin. Iyon nga lang, siguro dumarating talaga sa point na nagkakaroon talaga ng misunderstanding minsan kasi hindi kayo parehas ng personality, magkaiba kayo And then normal na sa tao yung nagkakaroon ng pagkakaiba sa isa't isa. Opinion, salita, alam mo yun, galaw, diskarte. Normal na sa atin yung magkakaiba tayo. Pero, dun sa naunang nakasama ko, iba yung pressure ko sa kanya Dun sa una kong nakasama is, kahit wala naman ikaw dapat na ikakompetensya. Parang pakiramdam ko that time nakikipagkompetensya siya. Ganun. Siya naman ang nauna. Parang ang hirap magkaroon ng kasama na ganun. Kasi alam mo yun yung buong katawan niya. Mula ulo hanggang paa, puro selos. So, nag-decide ako nung time na yun na, okay, ayoko na. I-give up ko na lang siya kasi nahihirapan ako Ako yung nag-adjust sa kanya ng husto. Parang binibigay ko yung lahat ng power ko para mag-adjust pero hindi talaga kami magkaroon ng maayos na pagsasama. So sabi ko sa sarili ko, tatapusin ko yung kontrata ko dito and then maghahanap ako ng panibagong buhay na magiging maayos yung buhay ko. Ayun, kaya unti-unti naman nagiging okay naman na. Siguro talagang pattern siya. Hindi siya magiging agad na buo. Ikaw ang bubuo sa sarili mo. Iyon yung natutunan ko. Tsaka dapat din na makikinig tayo sa opinion ng iba. Pero dapat i-open din natin yung opinion natin. I-share din natin yung sarili natin para maunawaan din nila kung ano yung pinupoint mo. Pero pag nakikita mo na hindi ka pinapakinggan or wala silang time para bigyan ka ng espasyo sa sitwasyon, wag mo nang ipilit kasi gulo lang siya. So, ang gawin mo is ikaw na lang yung mag-stop, ikaw na lang yung maghanap nung kung pwede saan ka mag-grow at saka kung sino yung tatanggap sa'yo. Parang ganun. Ayun lang yung mga experience na sa ngayon masasabi ko. Pero sa susunod na video ko, don't worry, i-share ko sa inyo. Chismosa nga tayo, diba? Thanks for watching!